ang ating society ng katulad sa atin? Ang eksena kaya sa punishment sa libro ng Genesis ay mangyayari ulit sa atin? Ang Biblia ay nagpresenta ng isang konseptong complex kung ano ang magiging itsura ng mundo sa pagdaan ng panahon hanggang sa ito ay humantong sa katapusan ng mundo. May mga iba't ibang prophetic passages katulad na lamang sa Lucas 17 verse 26. Kung ano ang mga ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Ito'y nagbibigay ng pagkakaisa sa napakaraming significant events at mga trends sa kombinasyon na magbibigay ng mga araw kung ano ang mangyayari sa huling mga kapanahunan. At ito ang hudyat na tayo ay nasa kasalukuyang kapanahunan na, isang espesyal at unusual period sa human history. Dalawa sa mga prophetic passages na ito ay hinahambing kung ano ang aktual na itsura ng ating lipunan historically at binabanggit ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maging aware sa kanila. Binabanggit niya na sa kanyang malapit ng pagdating, ang mundo ay magiging katulad sa mga araw ni Noe at sa mga araw ni Lot. Ano ang kakaibang characteristics ng mga tao sa lipunang ito at paano ba naikukumpara ang ating mundo sa pangkasalukuyan? Ang mga araw ni Lot. Ang ating Panginoong Hesus ay kinumpara niya ang end times hindi lamang sa mga araw ni Noe, ganon din sa mga araw ni Lot. Lucas chapter 17 verse 26 to 30. Kung ano ang mga ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa panahon nga ni Noe, wala silang inaatupag kundi ang magsaya, kumakain, nagiinuman at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Ang mga tao ay kumakain, nagiinuman, nagnenegosyo, nagsasaka at nagtatayo ng mga bahay hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, mula ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Katulad ng panahon ni Noe, ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang mga tao'y kumakain, umiinom at nakikipag-asawa hanggang sa panahon na siya ay pumasok sa arka at pagkatapos nagkaroon ng baha na siyang nagbigay kamatayan sa lahat ng mga tao sa mundo. Ganon din sa kapanahunan sa mga araw ni Lot. Ang mga tao ay kumakain at umiinom, bumibili at nagbebenta, nagtatanim at nagpapatayo ng mga building. Ngunit ang araw ni Lot ay iniwanan ang Sodom. Nagkaroon ng pag-ulan ng apoy at asupre naggaling sa langit at pinuksa niya ang lahat. At ganon din ang mangyayari, kaibigan, sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Diyos na pag siya ay mahayag sa langit at mayroong final aspect sa huling mga araw na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. At yun ay present sa lipunan ng katulad ni Noah at ni Lot. Binabanggit ng ating Panginoong Hesus ang ganitong mga gawain. Sila'y kumakain, sila'y umiinom, sila'y nakikipag-asawa. Ginagawa nila ito hanggang si Noah ay pumasok sa arka at dumating ang baha at winasak niya silang lahat. Ang ating Panginoong Hesus ay binabanggit niya ang 8 specific na mga activities: eating, drinking, marrying, giving in marriage, buying, selling, building, at planting. Ngunit kung ating mapapansin, wala namang kasalanan sa mga bagay na ito. Kaya naman, ano ang problema sa mga gawaing ito? Ang problema ay sila ay sobrang focus sa mga activities na ito na hindi na nila nakikita at nare-recognize na sila ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Ang problemang ito ay isasum up natin sa isang salita: materialism. Sila ay sobrang focus sa mga material na bagay. Sila ay wala ng pagkaunawa at wala na ring pagkaalerto
para sa mga espiritual at eternal na mga bagay. Ang final feature sa mga araw ni Noah at ni Lot ay materialism. Gaano ba kamaterial ang buhay natin sa mundo ngayon? Nakikita ko na ang Western civilization ay ito ang pinaka-impluwensyal sa buong mundo at makikita natin na ang Western culture ay pinasok na rin pati ang mga iglesia. Marami ang mga professed Christian na hindi matanggal-tanggal ang materialism sa kanilang mga puso na katulad ng mga hindi na nananampalataya. Siguro ay hindi nila masyadong nade-demonstrate ang patungkol dito. Siguro ay hindi masyadong halata sa kanilang lifestyle. Ngunit sila ay absorb pa rin ng materialism. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kung tayo ay sinisipsip patungo sa butas ng materialism, hindi tayo kailanman magiging handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Magiging katulad tayo sa kategorya ng mga tao sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot. Ang paralel sa account ni Luke sa Lucas 17 verse 26 ay binibigay sa atin ang mga salitang katulad sa mga araw ni Noah. Ganon din ang mga tao sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesus para makita natin at ma-internalize natin ang mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Kailangan natin makita kung ano ba ang itsura ng lipunan ng katulad sa panahon ni Noah, sapagkat ang account sa panahon ito ay i-examine natin ang libro ng Genesis sa bagay na ito. Ang positibong banda, ito ay isang warning para sa survival. Ibinabanggit sa banal na kasulatan ang mga ebidensya ng mga kaisipan ng mga tao na sila ay kontrol ni Satanas sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot. Katulad ng ating nakikita, iba't ibang forms of evil ay rampant sa ating lipunan ngayon. Ngunit hindi ko sinasara sa aspetong ito sa mga negatibong mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Ngunit tinitingnan ko ito bilang isang positibong perspektibo na tayo ay nabubuhay na malapit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, ninanais ng ating Panginoon na tayo ay handa natin ang ating mga sarili na pumasok sa arka, ang arka ng katotohanan, ang arka na ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, ang arka na hugis krus, na pag tayo ay lumapit dito, tayo ay maliligtas at makikita natin ang kahalagahan na tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya lamang ang tanging arka na makapagliligtas sa atin at sa buong sangkatauhan. Ang tanong ay, nais mo ba na pumasok sa pintuan ng arka ng ating Panginoong Hesus at manatili doon hanggang sa katapusan ng mundo? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan po kami na masilayan ang arka ng kaligtasan. Tulungan kami, Panginoon, na mamuhay sang-ayon sa inyong kagustuhan at makita na kami ay nasa huling mga kapanahonan na. Gabayan kami, Panginoon, patungo sa aming Panginoong Hesukristo upang masilayan po namin ang kaligtasan at manahin ang langit na bayan kasama po ninyo at ng aming pamilya. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.